Naranasan mo na bang magising na parang napakabigat ng mundo? Parang ang pagbangon lang sa kama ay isang labanan. Marahil ay nahaharap ka sa mahihirap na araw. Sinusubukang magmukhang malakas sa labas. Ngunit sa loob ay sumisigaw ka para humingi ng tulong. Paano kung sabihin ko sa iyo na may puwersang kayang buhatin ka, kahit sa mga araw na hindi ka na makahakbang? Isang puwersa na hindi nagmumula sa iyo, ngunit laging magagamit, na nagmumula mismo sa langit. Ngayon ay mananalangin tayo ng malalim na panalangin ng sama-sama. Batay sa isa sa pinakamakapangyarihang pangako sa Biblia. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang mga salitang ito ay isinulat ni Apostol Pablo habang siya ay nasa bilangguan, nahaharap sa pagdurusa, kalungkutan, at kawalan ng katiyakan. Gayunpaman ipinahayag niya ng may pananalig na kaya niyang tiisin ang lahat ng bagay dahil ang kanyang lakas ay nagmula sa Diyos. Ang parehong lakas na iyon ay magagamit mo ngayon. Ilang beses mo na bang sinubukang malampasan ang mga pakikibaka ng araw gamit ang iyong sariling lakas? Sinubukan mong lutasin ang lahat ng mag-isa. Pinanghawakan mo ang iyong mga alalahanin. Inilagay mo ng labis na presyon sa iyong sarili. Sinisi mo ang iyong sarili sa pagkabigo, ngunit ngayon ay oras na para bitawan ang pasanin na iyon. Ang magtiwala, para ihatid. Ang panalangin ito ay isang paanyaya na isantabi ang pagmamataas, at hayaan ang Diyos na palakasin ka mula sa loob palabas. Sa buong panalangin ito, malalaman mo na hindi ka nag-iisa. Maunawaan mo na, kahit sa mga sandali na sa tingin mo ay hindi mo magagawa, may isang Diyos na bumubulong, ako ay kasama mo. Gaano man kalaki ang iyong problema, ang sakit na iyong nararamdaman o ang takot na pilit na nagpaparalisa sa iyo. Lahat ay malalampasan kapag ikaw ay sumandal sa isa na nagpapalakas sa iyo. Pero bago tayo magdasal, huminto muna sandali. Huminga ng malalim. Ipikit mo ang iyong mga mata kung kaya mo. Isipin ang lahat ng mga bigat na nasa iyong puso ngayon at maghanda na ibigay ang mga ito sa Diyos. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, sa bagong araw na ito na magsisimula, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong presensya. Alam mo ang bawat sulok ng puso ko. Nakikita mo ang hindi nakikita ng iba. Alam mo kung ano ang nagpapabigat sa akin, kung ano ang masakit sa akin, at kung ano ang kulang sa akin. Kaat lumalapit ako sa iyo bilang ako, pagod, problemado, ngunit puno ng pag-asa. Dahil kahit tila walang kasiguraduhan ang lahat, pinili kong magtiwala. Pinili kong maniwala na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil si Lord ang lakas ko. Panginoon, baguhin mo ang aking lakas ngayon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na magsimulang muli, ng lakas ng loob na harapin ang naghihintay sa akin, ng kaunungan na gumawa ng patas na desisyon, at kapayapaang makapagpahinga kahit sa gitna ng mga bagyo. Inilalagay ko ang aking mga pangarap, ang aking mga pakikibaka, at ang aking mga takot sa iyong mga kamay. At ipinapahayag ko ng may pananampalataya, nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan mo. Maaring nagtataka ka, paano ako mananalo kung ang lahat ay tila babagsak? Ang sagot ay nasa kung sino ang kasama mo. Hindi nangako ang Diyos na magiging madali ito, ngunit nangako siya na hindi kanya iiwan. At kapag naunawaan mo na ang iyong lakas, ay hindi nakasalalay sa iyong pagod o sa iyong kasaysayan. Ngunit sa Diyos na naglalakad sa tabi mo, lahat ay nagbabago. Ilang beses ka man madapa, handang bumangon ka pa rin ng Diyos. Ngayon, nais niyang palakasin ka. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan kita ngayon na maging bahagi ng ating komunidad ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng bagong salita ng panghihikayat araw-araw. I-like ang video na ito para mas marami itong maabot. Magkomento sa ibaba kasama ang iyong kahilingan sa panalangin. Gusto naming ipagdasal ka ng sama-sama. At ibahagi ito sa isang taong kailangang palakasin ngayon. Maaari kang maging channel ng pagpapala sa buhay ng ibang tao. Ngayon, huminga na malalim dahil sa susunod na ilang minuto, ipagpapatuloy natin ang panalangin ito at sisisid pa tayo sa makapangyarihang katotohanan ito. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. At mararamdaman mo ang lakas na lumalago sa loob mo. Kahit ngayon, ang lakas na nagmumula sa Diyos ay hindi lamang isang enerhiya na nagtutulak sa atin pasulong. Ito ay isang presensya. Ito ay isang tahimik na suporta sa mahihirap na araw. Ang dinakikitang kamay ang umaalalay sa atin kapag ang lahat ay tila babagsak. Nang isulat ni Pablo,
Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi niya sinasabi na magiging madali ang lahat, o ang buhay kasama ang Diyos ay isang serye ng agarang tagumpay. Sinasabi niya na kahit siya ay nakulong, nagugutom, pagod at nag-iisa, kaya niyang magtiis. Dahil ang pinagmulan ng kanyang lakas ay hindi makalupa, ito ay banal. Ilang beses natin sinusubukang unawain ang mga paraan ng Diyos, gamit lamang ang ating luhika ng tao. Inaasahan namin ang mabilis na mga gantimpala, mga agarang tugon, mga nakikitang solusyon. Ngunit ang lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos ay nagsisimula sa loob ng kaluluwa. Nagsisimula ito sa lihim na lugar, sa sandaling iyon na tayo ay nag-iisa sa Kanya. Umiiyak na mahina, may mabigat na puso. Doon itinayo ang tunay na kuta. At diyan tayo ngayon. Mahal na Ama, sa pagpapatuloy na ito ng ating panalangin, nais kong kilalanin na, maraming beses, sinubukan kong lumakad sa sarili kong mga paa. Pinilit kong magmukhang malakas, lumaban ako gamit ang mga armas na akala ko ay tama. Ngunit lahat ng iyon ay lalo lang akong napapagod. Ngayon, naiintindihan ko na ang aking lakas ay nagmumula sa iyo. Na sa iyong presensya ko, matatagpuan ang kanlungang hinahanap ko ng labis. Sa makatuwid, Ama, turuan mo akong magpahinga sa iyo, upang hindi mawalan ng pag-asa kapag ang mga bagay ay wala sa aking kontrol. Uruan mo akong magtiwala kapag wala akong makitang paraan. Naghihintay kung kailan tila tumigil ang lahat. Uruan mo ako, Panginoon, na tanggapin ang oras ng iyong kalooban. Naway hindi ako mauna sa iyong plano. Naway hindi ako mawala sa aking sarili sa pagkabalisa at takot. Naway matutong magpahinga ang puso ko sa iyong pangangalaga. Sapagkat alam ko na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa iyo. At mahal kita, aking Diyos. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko, iyong puso ko. Palakasin mo ako, Panginoon, sa mga lugar kung saan ako pinakamahina. Bigyan mo ako ng lakas sa pananampalataya, kapag ang panghihina ng loob ay gustong pumali. Bigyan mo ako ng liwanag, kapag sinubukan akong bulagin ng kalituhan. Nagbibigay ito sa akin ng direksyon, kapag hindi ko alam kung saan pupunta. Naway gabayan mo ang bawat hakbang ng aking araw, at samahan nawa ako ng iyong kapayapaan saan man ako magpunta. Paalalahanan mo ako, Panginoon, na ang pagiging matatag ay hindi tungkol sa hindi kailanman makaramdam ng takot, ngunit tungkol sa pag-alam kung saan makakakuha ng lakas ng loob. Ang pagiging malakas ay hindi tungkol sa hindi pagbagsak, ngunit tungkol sa pagkakaroon ng kababaang loob na bumangon gamit ang iyong kamay. Ang pagiging malakas ay ang pagkilala sa aking lubos na pag-asa sa iyo, at hindi ito ikinahihiya. Sapagkat ito ay tiyak na kapag ako, ay mahina na ang iyong kapangyarihan ay ganap sa akin. At kaya alis ako, Panginoon, hindi sa lakas na itinuturo ng mundo, hindi sa pagmamalaki na nagsasabing, kaya kong mag-isa, ngunit sa banayad at makapangyarihang lakas ng iyong espiritu, na nag-aangat sa akin ng may lambing, na nagtutulak sa akin ng pagmamahal, at nagpapanatili sa akin ng katapatan. Habang ipinagpapatuloy ko ang panalangin ito, nagsisimulang kumalma ang aking puso. Dahil kahit na ang mundo sa paligid ko ay nasa kaguluhan, ang isang banayad na katiyakan ay nagsimulang lumago sa loob ko. Tulad ng isang matatag na bulong, hindi ka nag-iisa, at binago ng pangungusap na iyon ang lahat. Dahil kasama ko ang Diyos, kaya kong gawin ang lahat. Kaya kong tiisin ang sakit, kaya kong malampasan ang tukso, kaya kong malampasan ang mga limitasyon na ipinataw sa akin ng takot. Kaya kong sumulong kahit hindi naiintindihan ang lahat. At ang totoo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang bundok ko ngayon. Ang mahalaga ay ang laki ng aking Diyos. Ang aking tagumpay ay hindi nagmumula sa kung ano ang maaari kong makamit sa aking mga kamay, ngunit mula sa kung ano ang nakamit na ng Diyos para sa akin sa krus. At ang tagumpay na ito ay walang hanggan. Hindi ito nakadepende sa mga pangyayari. Hindi ito bumagsak sa mga bagyo. Hindi ito marupok tulad ng mga pangako ng tao. Siya ay matatag. At sa katatagan na ito ako ngayon ay umaasa. Sa makatuwid, Panginoon, uruan mo akong lumakad ng may pananampalataya. Tuwing madaling araw, hinahanap kita sa panalangin. Hindi para simulan ang araw ko sa autopilot, kundi para tumigil sandali at alalahanin na ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng hininga ng buhay. Na ang Panginoon ang nagbibigay daan sa akin. Na ang Panginoon ang naghahanda sa akin sa lahat ng darating. Kahit na hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin ngayon, alam ko kung sino ang kasama ko sa paglalakad. At sapat na iyon. At ngayon, habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng panalangin ito,
Isang kapayapaan ang nagsimulang manirahan sa loob natin. Isang katahimikan na hindi nagmumula sa kawalan ng mga problema, ngunit mula sa katiyakan na ang Diyos ay kasama natin. Ang mundo ay maaaring abala, maingay, mapilit, ngunit sa loob ng mananampalataya ay may isang lihim na lugar ng kapahingahan kung saan ang Espiritu ng Diyos ay nagsisilbi ng kaaliwan, lakas ng loob at direksyon. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ito ay hindi lamang isang parirala na paulit-ulit ng mekanikal. Isang katotohanan ang mamuhay ng may pananampalataya araw-araw. Kapag ang mga pag-iisip ay nagsimulang mabigat sa iyo, kapag ang masamang balita ay dumating, kapag ang mga pagdududa ay lumitaw, ang katotohanan ito ay dapat umalingaw-ngaw sa iyong puso tulad ng isang kalasag. Kaya ko, dahil pinapalakas ako ng Diyos, hindi kami palaging makakakita ng mga agarang resulta. Hindi tayo palaging magkakaroon ng mabilis na sagot, ngunit palagi tayong magkakaroon ng presensya ng Diyos. At ang presensyang ito ay higit pa sa sapat. Siya ang nagsusustento kapag nabigo ang mga kaibigan. Siya ang gumagabay sa iyo kapag dumilim ang lahat. Siya ang umaaliw kapag walang nakakaintindi. At doon ka makakapagpahinga ngayon. Lord, salamat to. Para makasama ko kapag pakiramdam ko nag-iisa ako. Para makinig sa akin kapag walang ibang tao. Para intindihin ako kahit hindi ko maintindihan sarili ko. Salamat sa pagpapalakas sa akin noong malapit na akong sumuko. Dahil sa pagiging aking bato, aking ilaw, aking buhay na pag-asa. Salamat sa oras na ito ng panalangin. Para sa umagang ito kung kailan ko mapipigilan ang lahat at makasama ka. Ulungan mo akong tandaan, araw-araw, na ang aking lakas ay wala sa kung ano ang mayroon ako, kung ano ang ginagawa ko, o kung ano ang iniisip ng iba sa akin. Ang lakas ko ay nasa iyo, at kung ikaw ay kasama ko, kaya kong magsimula uli, kaya kong magpatawad, kaya kong sumunod, kaya kong manalo, sapagkat magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kung sa anumang punto ng aking buhay nakalimutan ko ang katotohanan ito, Banal na Espiritu, ibalik mo ako. Palalahanan mo ako, yakapin mo ako, ibalik mo ako. Huwag hayaang mawalan ako ng pananampalataya dahil sa mga pangyayari. Naway tumingala ako, kahit na ang lahat sa paligid ko ay pilit na pinapababa ang tingin ko. Naway bumangon ako sa iyong lakas, kahit na ang aking mga paa ay hindi na makayanan. Naway ngumiti ako, kahit sa gitna ng mga luha, dahil alam kong ikaw ay kasama ko. Naway hindi dito magtatapos ang panalangin ito. Samahan niya ako. Naway baguhin niya ako. Naway umalingaw-ngaw ito sa aking puso sa buong araw. Naway lumakad ako ng nakataas ang aking ulo, ang aking puso sa kapayapaan, at ang aking pananampalataya sa iyo. At kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso, kung sa anumang oras ay naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa iyo, sa pamamagitan ng mga salitang ito, kung gayon inaanyayahan kita ngayon na sumama sa amin. Mag-subscribe sa channel na ito, upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe, at panalangin na nagpapakain sa iyong kaluluwa. I-like ang video na ito kung ito ay nakapagpapatibay sa iyo. Magkomento sa ibaba kung paano ka pinalakas ng Diyos, kung anong bahagi ng iyong buhay ang kailangan mong sumuko sa Kanya ngayon. At higit sa lahat, ibahagi ang video na ito sa isang taong mahina ang pakiramdam, walang direksyon, at nangangailangan ng salitang ito ng pampatibay loob. Maaari kang maging tulay sa pagbabago ng isa pang buhay. Tandaan, kaya mo. Hindi dahil malakas ka sa sarili mo, kundi dahil may Diyos na nagpapalakas sa iyo araw-araw. Lahat ay posible kapag ikaw ay sumandal sa Kanya. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa sandaling ito na magkasama tayo sa panalangin. Bawat salita, bawat kaisipang itinaas sa langit, ay isang binhi ng pananampalataya na itinanim sa kanyang puso. Naway umunlad ang binhing ito sa buong araw mo, sa iyong linggo, at sa iyong paglalakad kasama ng Panginoon. Salamat sa pagpunta mo rito, sa pagbukas ng iyong puso, at pagpayag na maabot ka ng presensya ng Diyos kung nasaan ka man. Magkita-kita tayo sa susunod na panalangin, naway matagpuan ka nitong mas malakas, mas may tiwala, at mas malapit sa Diyos. Hanggang sa panahong iyon, manatili sa kapayapaan, at pag-ibig ng isa na nagpapalakas sa iyo araw-araw.